Hi, I'm Jairus Daniel Aguilar, but you can call me Tito Jai. And as a political commentator and analyst. Well, masasabi ko na I considered myself as a black sheep even hindi naman ako kino-compare ng parents ko and different people, but I see myself na I am a rebellious son, no? And in that moment na nakikita ko ng parents ko na I am a rebellious son, so they foresee me as a black sheep. They are not comparing me, but yung pagtingin nila sa akin, the way they foresee me is that is how they considered me, or also to myself, yun din nakikita ko sa sarili ko na black sheep ako. So, ang age ko noon, I think mga 10 years old or 11. Yun. Siguro in that age, open na yung mind ko to observe myself and also my family, kung ano yung estado ng buhay namin. And nakikita ko when I was 11 years old or 10 years old, sa family kasi unang nakikita or sa loob ng pamamahay, nakikita yung toxicity. So, syempre, yung estado ng family ko is toxic. So, for the impact doon sa mga anak, which is me, isa ako doon sa kabilang doon dahil panganay ako, nagiging toxic mind din ako. Nagkakaroon ako ng toxicity sa utak ko. And also, nagkakaroon ako ng criminal minds in my mind. No? So, doon pumapasok na paano ako magnakaw, paano ako pumatay ng tao, and also anything. No? And 10 years old, 11 years old. So yung mga behaviors naman na nakikriticize sa akin is mayabang ako, no? Mayabang, hambog. So anytime until now, yun ang tingin sa akin na pag nakita pa lang ako, first impression ng mga tao sa akin, yun, hambog ako. But isa sa mga natutunan ko sa buhay ko is how to accept criticizing. Because kapag hindi ka nakikriticize, it's not normal. Nagkakaroon ka ng burden sa sarili mo, but also hindi ka natututo. Hindi mo nakikita yung sarili mo. Ganun pala ako, no? Ideal child sa amin. Kailangan matalino ka. So, pag may utak ka kasi, ang tingin sa'yo ng mga tao, you are in a highest level na hindi ka titignan ng iba na wala kang chance sa buhay, umangat or something. So, ang naging impact sa amin noon is we need to strive talaga to the fullest hanggang sa makita na namin yung sarili namin na lantad na, hindi na namin kaya. Pero the impact to myself, nung na-open ko yung realization ko sa sarili ko na yung ganong idealism, hindi ko na siya pinush through yung pag-iisip masyado ng na dapat ganito ako, dapat ganito yung gusto ng parents ko. Pero iniisip ko yung sarili ko na paano ko ba dadalhin yung sarili ko sa hirap at ginhawa. And that's why I see myself now na hindi ko man natupad yung ideal ng mga parents ko. But I push myself, strive further until na natanggap nila na ito na ako ngayon. So, nasabi nila sa akin is wala nang patutunguhan yung buhay ko. Because
In the first place, I said earlier na I'm a rebellious son. Maliit pa lang ako. So syempre, sabi ng mga magulang ko sa akin, kapag ang bata maliit pa lang, makikitaan mo na agad yan ng ano eh, ng ah, walang pag-asa sa buhay. Kasi bata pa lang, makikita mo na yan eh. Pero nilaban ko yung sarili ko. And this is I am now na testimonial that I gave myself talaga na hindi sila mananalo sa kanilang perspective na iniisip nila para sa akin or mga sinasabi nila sa iba behind my back. Kumbaga isolated. Isolated ako, ayoko na may mga kasama. So, uh, pero the biggest impact na nangyari yun sa akin na isolated ako, palagi ako mag-isa, is doon nag-open yung realization ko sa buhay na ano ba yung mga bagay na kailangan ko baguhin para sa sarili ko? Ano ba yung mga bagay na kailangan kong i-pursue para makita ko ng iba na hindi ako pababa, but also I am a testimonial ako pagdating ng panahon. Growing up, um, it's a good thing sa akin. Lahat naman ano, it take it smoothly. Wala namang nangyayaring masama sa akin, but ay ano siya, it's the biggest lesson. Lahat ng mga struggle na nangyayari sa akin, it's always a lesson for me that yun yung naging perceive sa akin lahat. It's a ano, big word, lesson. So isa sa mga strengths na aim ko in this age or in this level na is yung how to be uh, uh, critical thinker, and also paano ko dadalhin yung sarili ko or iaangat yung sarili ko through ups and downs, and also isa sa mga part dito is yung lakas. Even those mga bad saying na naririnig ko behind my back, I'm always motivating myself na hindi mangyayari yun sa buhay ko, because babalikan ko sila kapag dumating sa point na ano ako, uh, hindi nangyari yun sa life ko. Sa family ko ngayon, napakaganda, napaka-smoothly, and hindi na sila katulad ng dati, no? And happy family also. Wala naman masyadong negativity na. But there is always a toxicity inside of the family, no? Mangyayari at mangyayari yan, hindi yan nawawala. Pero for me, I think it's a normal thing naman na yung mga ganong state sa family. But i-rewrite ko man ang buhay ko, mas gugustuhin ko na lang talaga na maging simpleng tao, mabuting bata, and siguro kung may babalik lang ang panahon, mas pipiliin ko na lang talaga maging magsasaka hanggang sa kahit kaysa sa estado ko ngayon. Pero dumating na sa point na nandito ako eh. Kasi lahat na nangyayari sa buhay ko, hindi ko naman masasabi na or makokontrol,
na dadating yun sa life ko. But everything is always a lesson to our life. And all struggles na nangyayari sa buhay natin is always a part of our journey. And isa sa mga bumubuo ng ating character development. Yan lang. Masyadong isipin na black shift kayo sa family nyo. Kasi kung laging yung i-identify yung sarili nyong black shift kayo sa family nyo, mas lalo lang kayong nagkakaroon ng impact sa sarili nyo na hindi na kayo magbabago. But the real thing is, kung lagi mong i-identify yung sarili mong black shift, mas lalo kang nagkakaroon ng urge na hindi magkaroon ng character development sa sarili mo. But also, kailangan mo din i-justify yung sarili mo kung paano mo ba ipapakita sa kanila na you are not just a black sheep pero merong patutunguhan yung pagiging black sheep mo.